Agosto 15, 1998, alas 3 ng hapon sa pampang ng ilog sa Wawa Dam, Rodriguez, Rizal, isang lalaki ang biglang naglaho. Nangyari ito sa loob lamang ng 20 minuto habang panandaliang umalis ang kanyang asawa. At ang lalaking iyon ay hindi na kailanman bumalik. Pagdating ng mga pulis, umiiyak na ang asawa. Ayon sa kanya, bumaba lang daw sa tabi ng ilog ang kanyang mister, ngunit hindi na ito bumalik. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation. Ngunit walang anumang bakas ng lalaki ang natagpuan. Isang missing person report ang isinampa. Ang taong 1998 ay panahon ng matinding krisis sa ekonomiya sa buong Asya at magulo ang bansa. Inakala ng mga pulis na isa lamang itong aksidente sa ilog. Ngunit may isang kakaibang detalye na lumabas. Ang life insurance ng lalaki na nakapangalan sa kanya ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso sa Minbito at kinuha lamang ito 6 na buwan bago ang insidente. Noong 1998, ang 20 milyong piso ay sapat na para makabili ng isang malaking bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Alabang. Nagsimulang pagdudahan ng mga investigador ang asawa. Ngunit mayroon siyang perpektong alibi. Noong mga oras na nawala ang kanyang mister, sinabi niyang nasa pampublikong banyo siya sa itaas na bahagi ng lugar. Mayroon pa siyang testigo, kaya't muling hinalughog ng mga pulis ang ilog. Maging mga scuba diver ay ipinadala. Subalit, hindi natagpuan ang bangkay. Ang naging konklusyon ay posibleng tinangay na ito ng malakas na agos ng tubig patungo sa ibabang bahagi ng ilog. Lumipas ang 1 buwan, lumipas ang 2 buwan. Ang investigasyon ay unti-unting nauwi sa wala. Noong 1998, halos wala pang CCTV at ang DNA testing ay napakamahal kaya't hindi basta-basta ginagawa. Hanggang sa isang araw, may isang impormante na tumawag. May ibang lalaki ang babaeng yan. Sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang mga taong malapit sa asawa. At doon, natuklasan nila ang pagkakaroon ng isang kalaguyo. Sinundan ng mga investigador ang asawa at ang kanyang kalaguyo. Ngunit wala silang makitang matibay na ebidensya. Sinuri nila ang mga tala ng tawag, ngunit walang direktang patunay ng krimen. Noong panahong iyon, hindi pa posible ang location tracking sa mga cellphone. Sa huli, itinigil ang investigasyon. Kulang sa ebidensya. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Pagkalipas ng 6 na buwan, idineklara ng korte na legal ng patay ang lalaki. Ang 20 milyong piso mula sa insurance ay idineposito sa bank account ng asawa. Ginamit ng babae ang pera para magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kalaguyo. Lumipat sila sa isang luxury condominium sa Makati at bumili ng imported na sasakyan. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid, ngunit walang sinuman ang makapaglabas ng tiyak na ebidensya. Lumipas ang 3 taon. Tagsibol ng 2001, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang bagong talagang detective ang muling binuklat ang file ng kasong ito. May naramdaman siyang mali. Ang malaking insurance na 20 million, ang pagkakaroon ng kalaguyo at ang hindi natagpuang bangkay lahat ay tila perpekto. Masyadong perpekto kaya't lalo itong kahina-hinala. Binalikan ng detective ang lugar ng pinangyarihan. 3 taon na ang nakalipas sa Wawa Dam. At doon, nakakita siya ng isang maliit na bakas. May isang bagay na nakasiksik sa pagitan ng malalaking bato, isang wristwatch, isang lumang waterproof na relo, at ito'y huminto na. Nakaturo ang mga kamay nito sa petsang Agosto 15, 1998, alas 3:42, 3:10 naman ng hapon. Eksakto sa mga oras na nawala ang lalaki, nakutuban ng detective. Hindi ito isang simpleng aksidente at naniniwala siyang ang relong ito ang magbubunyag ng lahat. Ang katotohanang itinago sa loob ng 3 taon ay malapit ng mabunyag sa buong mundo. Sinimulan ang scientific investigation.
Noong 2001, malaki na ang inunlad ng teknolohiya sa DNA at fingerprint analysis. Ang mga ebidensyang nakuha mula sa relo ay ipinadala sa NBI Crime Laboratory. Makalipas ang 2 araw, isang nakakagimbal na resulta ang lumabas. 2 set ng fingerprints ang natagpuan sa relo. Ang isa, siyempre, ay sa nawawalang lalaki. Ngunit ang isa pa ay mula sa isang hindi inaasahang tao. Ito ay sa kalaguyo ng asawa. Iginiit ng kalaguyo na wala siya sa lugar ng krimen. Nasa Maynila raw siya noong araw na iyon, ngunit hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Tiyak na nandoon siya sa Wawa Dam. Sa mapait na araw na iyon, bandang 3:00 ng hapon, agad kumilos ang mga pulis. Sabay nilang inaresto ang asawa at ang kalaguyo. Ang 2 namuhay na parang walang nangyari sa loob ng 3 taon ay biglang napusasan. Sa interrogation room, nagsimula silang magturuan. Umiiyak na sinabi ng asawa, "Inutusan niya lang ako, wala akong alam." Nagalit naman ang kalaguyo. Siya ang nagplano ng lahat. Ginamit niya lang ako, ngunit alam na ng mga investigador. Silang 2 ay magkasabwat at isa na lang ang kailangan nilang malaman. Kung ano ba talaga ang nangyari sa Wawa Dam noong araw na iyon. Bago natin simulan ang kwento, sandali lang. Ang pag-subscribe at pag-like sa channel na ito ay malaking tulong sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisabi sa comments kung taga saan kayo nanonood. Babatiin ko kayo isa-isa. Agosto, Lapatantin, 1998, isang araw bago ang insidente. Sa isang apartment sa Quezon City, isang mag-asawa ang naghahapunan. Ang mister, si Jose Reyes, noon ay 21 taong gulang. Isa siyang simpleng padre de pamilya na may-ari ng isang maliit na printing press. Ang kanyang asawa, si Maria Santos, ay 38 taong gulang. 15 taon na silang kasal, wala silang anak. Sa tingin ng mga kapitbahay, sila ay isang ordinaryong mag-asawa. Hindi sila nakikitang nag-aaway at tahimik lang ang kanilang pamumuhay. Noong gabing iyon, nagyaya si Maria. "Mahal, punta tayo sa Wawa Dam bukas, di ba?" Maganda raw ang panahon, pumayag si Jose. Kailangan niya ng pahinga dahil sa mga problema sa kanyang negosyo. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, umalis sila. Ang biyahe papuntang Wawa Dam ay tumagal ng halos 1 oras. Ipinark nila ang sasakyan at nagsimulang maglakad. Maganda ang panahon, tirik ang sikat ng araw ng tag-init. Bandang 11:00 ng umaga, nakarating sila sa pampang ng ilog. Malamig ang tunog ng agos ng tubig. Maraming turista ang nagpapahinga sa paligid. Humanap si Maria ng lilim sa ilalim ng isang malaking bato. "Mahal, dito muna tayo magpahinga." Inilabas ni Jose ang kanilang baon mula sa backpack, kanin at adobo na inihanda ng kanyang asawa. Kumain sila habang pinagmamasdan ang tanawin. Kumikinang ang tubig sa ilog at maririnig ang huni ng mga ibon. Pagkatapos, mananghalian, bandang 2:00 ng hapon. Sinabi ni Maria na kailangan niyang gumamit ng banyo. "Sandali lang ako, ha? Dito ka lang muna magpahinga." Tumango si Jose. Umalis si Maria. Ang daan papuntang banyo ay paakyat. Mga 10 minuto ang lalakarin. Dahan-dahan siyang naglakad. Sa mga oras na iyon, naiwang mag-isa si Jose sa tabi ng ilog. Bumaba siya sa tubig para maghugas ng kamay. Malamig ang tubig, may ilang turista rin sa paligid. Ngunit lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Sumapit ang 3:00 ng hapon. Bumalik si Maria mula sa banyo, ngunit wala na ang kanyang mister. Sa bato kung saan sila nakaupo kanina, ang backpack na lang ang naroon. Lumingon-lingon si Maria. "Jose! Jose!" sigaw niya. Ngunit walang sumasagot. Bumaba siya sa ilog. Naglakad siya sa pampang habang hinahanap ang kanyang asawa. Lumipas ang 30 minuto. Wala pa rin si Jose. Nagsimula ng mataranta si Maria. Nagtanong-tanong siya sa mga turista. "Excuse me po, may nakita po ba kayong lalaking mga 40s? Nakasuot po ng asul na hiking shirt." Sumagot ang isang turista.
Parang may nakita akong bumaba papunta sa ilog kanina. Mga 30 minutes ago, tumakbo si Maria papunta sa direksyong iyon. Ngunit wala siyang nakita. Alas 4 ng hapon, tumawag si Maria sa Yonan ng 17. Nawawala po ang asawa ko dito sa Wawa Dam. Pakisuyo, tulungan niyo kami. Nanginginig ang kanyang boses. Agad na dumating ang rescue team. Kasama nila ang mga pulis. Pagdating sa lugar, tinanong ng pulis si Maria, "Kailan po eksaktong nawala ang mister ninyo?" Sumagot si Maria, "Habang nasa banyo po ako. Mga 20 minuto lang po." Nagsimula ang paghahanap. Sinuyod ng mga rescuer ang ilog. Maging ang mga K-9 unit ay dinala, ngunit walang bakas ni Jose Reyes ang natagpuan. Nagsimula ng dumilim, alas 6 ng gabi. Pansamantalang itinigil ang paghahanap. Itutuloy na lang kinabukasan. Sumama si Maria sa mga pulis pababa ng bundok. Noong gabing iyon, nagbigay ng salaysay si Maria sa istasyon ng pulis. "Hindi po marunong lumangoy ang asawa ko. Baka po nalunod siya." Tumango ang pulis. "Posible iyon." Kinabukasan, alas 6 ng umaga, ipinagpatuloy ang paghahanap. Ngayon, may kasama ng mga diver. Hinalughog nila ang malalalim na bahagi ng ilog, ngunit hindi pa rin natagpuan ang bangkay. Muling tinanong ng pulis si Maria, "May problema po ba ang mister ninyo? Depresyon o anumang mabigat na pinagdadaanan?" Iniisip nila ang posibilidad ng suicide. Umiling si Maria, "Wala po. Hindi po ganoong tao ang asawa ko." Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng 3 araw. Pinalawak ng mga pulis ang sakop ng kanilang paghahanap hanggang sa ibabang bahagi ng ilog. Inaasahan nilang baka inanod ang katawan. Ngunit wala pa ring natagpuan. Lumipas ang 1 linggo, nawawalan na ng pag-asa ang mga naghahanap. Isasara na sana ng pulisya ang kaso bilang isang aksidente. Ngunit may isang kakaibang bagay na napansin. Isang detective mula sa Quezon City Police District, QCPD, ang nagsuri sa background ni Jose Reyes. At isang nakakagulat na impormasyon ang kanyang natuklasan. May life insurance si Jose Reyes. Ang halaga, 20 milyong piso, isang napakalaking halaga noong 1998. Ang mas nakakagulat ay kung kailan ito kinuha. Noong Pebrero 1998 lamang, 6 na buwan bago siya mawala. Muling ipinatawag ng detective si Maria. "Alam niyo po ba ang tungkol sa insurance ng mister ninyo?" Kalmadong sumagot si Maria. "Opo, kinuha niya yan nitong simula ng taon. Dahil sa krisis sa ekonomiya, natatakot siya sa kinabukasan." Tumango ang detective. Makatuwiran ang dahilan. Dahil sa Asian financial crisis, maraming nawalan ng trabaho at nalugi ang negosyo, ngunit mayroon pa ring hindi tama. Sinuring mabuti ng detective ang polisiya ng insurance. Sakaling mamatay, 20 milyon ang makukuha. Sakaling mawala, makukuha rin ito pagkatapos ng desisyon ng korte. Ang benepisyaryo ay ang kanyang asawa, si Maria Santos. Sinimulang imbestigahan ng pulisya ang paligid ni Maria. Kinapanayam nila ang mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Karamihan ay nagsabing sila ay isang ordinaryong mag-asawa. Ngunit isang kapitbahay ang may interesanteng sinabi. Kamakailan lang, may laging bumibisitang lalaki sa bahay nila. Dumarating kapag nakaalis na ang mister niya. Agad na nag-alerto ang detective. "Anong itsura ng lalaki?" Sumagot ang kapitbahay. "Mga 30s, matangkad, payat." Muling ipinatawag si Maria. "May lalaki daw pong laging pumupunta sa bahay ninyo?" Nanigas ang ekspresyon ni Maria. Business partner po yun ng asawa ko. May pinag-uusapan lang sila tungkol sa trabaho." Usisa ng detective. "Maaari niyo bang ibigay ang contact number niya?" Nagatubili si Maria bago ibinigay ang numero. Ang pangalan niya ay Paulo Cruz, 22 taong gulang. Pinuntahan ng mga pulis si Paulo. Nakatira siya sa isang kondominium sa Pasig. Kumatok sila. Lumabas si Paulo. "Sino po sila?" Nagpakilala ang pulis.
May itatanong lang kami tungkol sa pagkawala ni Mr. Jose Reyes. Halatang nagulat si Paulo. Ako? Business partner niya lang ako, tanong ng pulis. Nasaan ka noong Agosto 15? Sagot ni Paulo, nasa bahay lang ako. Mag-isa, walang makapagpatunay ng kanyang alibi. Sinuri ng pulis ang phone records ni Paulo at isang nakakagulat na bagay ang nalaman nila. Noong gabi ng Agosto Sambatatun, nag-usap sa telepono sina Maria at Paulo sa loob ng 45 minuto. Muling ipinatawag ng detective si Maria. Tumawag ka kay Paulo noong gabi ng Agosto 14, di ba? Sagot ni Maria, opo, tungkol sa trabaho ng asawa ko. Ngunit hindi naniwala ang detective. Sinimulang alamin ng pulis ang tunay na relasyon ng dalawa. Muli silang nagtanong sa mga tao sa paligid. Isang may-ari ng coffee shop ang nagpatotoo. Madalas silang magkita rito. Naghahawakan pa ng kamay. Sila ay may relasyon. Halos 1 taon nang nagkikita sina Maria at Paulo. Ayon sa mga nakakakilala, walang kaalam-alam si Jose. Nakumbinsi ang mga pulis. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ang goseng 20 million na insurance, ang relasyon at ang nawawalang bangkay lahat ay kahina-hinala. Ngunit may problema, walang ebidensya. Ang tanging nakuha sa crime scene ay ang backpack ni Jose. Walang dugo, walang armas, wala kahit ano. Muling hinalughog ng mga pulis ang ilog. Mas malawak na lugar ang kanilang sinuyod. Ang mga siwang ng bato, ang kailaliman ng tubig, maging ang kagubatan, ngunit wala pa rin silang nakita. Taong 1998 noon, halos walang CCTV, wala sa parking lot ng Wawa Dam, lalo na sa mga trail. Umaasa lang sila sa mga testigo. Hinanap ng mga pulis ang mga turistang nandoon noong araw na iyon, ngunit karamihan ay malabo na ang alaala. Masyadong maraming tao, hindi ko na matandaan. Asul na damit, halos lahat naman ganyan ang suot. Lumipas ang 1 buwan, walang pag-usad sa investigasyon. Patuloy na minanmanan ng mga pulis sina Maria at Paulo. Ngunit naging maingat ang dalawa. Hindi sila nagkita o nag-usap man lang sa telepono. Naiinis ang detective. Alam niyang mayroon, ngunit wala siyang mahanap na ebidensya. Noong 1998, limitado ang teknolohiya ng forensic science. Mahal at matagal ang DNA testing. Pumasok ang 2 buwan, dumating ang pressure mula sa nakatataas. Kung walang ebidensya, isara na ang kaso. Kahit labag sa loob, wala siyang nagawa. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Ngunit biglang may isang tawag mula sa isang impormante. Boses ng isang babae, mag-ingat kayo kay Maria. Papatayin niya ang asawa niya para makuha ang insurance. Tanong ng detective, paano mo nalaman? May ebidensya ka ba? Sumagot ang babae, ako ang dating girlfriend ni Paulo. Agad na nakipagkita ang detective sa babae. Ang pangalan niya ay Ana Garcia, 30 taong gulang. Sila daw ni Paulo ay magkasintahan hanggang noong 1 taon, sabi ni Ana. Bigla na lang nakipaghiwalay si Paulo sa akin last year. May iba na raw siyang babae, yun pala may asawa. Tanong ng detective, ang babaeng iyon ba ay si Maria Santos? Tumango si Ana. Nagbahagi si Ana ng mas nakakagulat na kwento. Nitong simula ng taon, bigla siyang tumawag sa akin. Lasing siya. Sabi niya, malapit na raw siyang magkapera. Ang insurance daw ng asawa ng babae ay EA 20 million. Kinabahan ang detective. May recording ka ba ng tawag na yon? Umiling si Ana. Wala, pero isinulat ko sa diary ko. Inilabas niya ang kanyang diary mula sa bag. Nakasulat doon, Marso 5, 1998. Tumawag si Paulo. Lasing na lasing. Sabi niya yayaman na raw siya. May binanggit na i-20 million na insurance. Nalinaw ang petsa. Tanong ng detective kay Ana. Nagkita pa ba kayo pagkatapos noon? Sagot ni Ana. Opo, noong Abril. At may sinabi siyang kakaiba. Nagpatuloy si Ana. Sabi niya malapit na raw mawala ang asawa ng babae.
Tapos magpapakasal na sila. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi makahinga ang detective, agad na ipinatawag muli si Paulo. Ngayon, mas matindi ang pagtatanong. Noong Agosto 15, sigurado ka bang nasa bahay ka lang? Pinagpawisan si Paulo. Opo, nasa bahay lang po ako. Inilabas ng detective ang ebidensya. Ito ang diary ni Ana. Nakasulat dito ang sinabi mo tungkol sa insurance. Namutla si Paulo. Lasing po ako noon. Biro lang yon. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Paulo at may nakita silang isang interesanteng bagay, isang mapa ng Wawa Dam. Ang lugar kung saan nawala si Jose ay may bilog na pula. Tanong ng detective, bakit mo ito minarkahan? Sagot ni Paulo, mahilig din po kasi akong mag-hike. Minarkahan ko lang para puntahan balang araw. Ngunit hindi ito kapanip. Alam mong papatayin ni Paulo ang asawa mo, di ba? Sumigaw si Maria. Hindi, wala akong alam. Ngunit walang matibay na ebidensya ang mga pulis. Ang diary ni Ana ay hindi maaaring maging direktang ebidensya. Ganoon din ang mapa. Pawang circumstantial evidence lamang. Lumipas ang 3 buwan, Nobyembre 1998. Napilitan ang mga pulis na isara ang investigasyon kulang sa ebidensya. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. Pebrero 1999, idineklara ng korte na patay na si Jose Reyes. 6 na buwan matapos siyang mawala. Sa pamamagitan ng isang special hearing, nakuha ang death certificate. Natugunan ang mga kailangan para makuha ang insurance. Noong unang bahagi ng Marso, pumasok ang 20 milyon sa bank account ni Maria. Nagduda ang insurance company, ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang desisyon ng korte. Ibinigay ang pera. Nagsimulang magkita muli ng palihim sina Maria at Paulo. Lumipat sila sa isang luxury condominium sa Makati. Bumili sila ng imported na kotse. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Wala pang 1 taon mula nang mamatay ang asawa niya, may kasama na siyang iba. Ginagastos daw nila ang pera mula sa insurance, ngunit walang makapagbigay ng ebidensya. Lumipas ang 3 taon, tagsibol ng 2001, tila tuluyan nang nakalimutan ang kaso. Namuhay sina Maria at Paulo na parang walang nangyari, ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. At nagsimula ito sa isang napakaliit na bagay. Isang bakas na naiwan sa ilog 3 taon na ang nakalipas. Ang perpektong alibi, ang mga nawawalang ebidensya. Ngunit ang isang krimen ay hindi kailanman magiging perpekto. Pagkalipas ng 3 taon, isang bagong detective ang nagsimulang magduda sa kasong ito. At isang maliit na bakas na naiwan sa ilog ang handa ng baliktarin ang lahat. Abril 2001, isang bagong detective ang itinalaga sa QCPD. Ang pangalan niya ay Ricardo Rick Vargas, 36 taong gulang. Isa siyang veteranong detective na may higit 10 taon sa serbisyo. Sa unang araw ni Detective Vargas, binuklat niya ang mga cold case file. Doon niya nakita ang file ng 1998 Wawa Dam disappearance case. May naramdaman siyang mali. Insurance na 20 milyon, relasyon, nawawalang bangkay. Malinaw ang mga motibo, ngunit walang ebidensya. Nakutuban ni Vargas. Hindi ito simpleng aksidente. Pinuntahan niya ang dating detective na humawak sa kaso. Sir, bakit po isinara ang kasong ito? Bumuntong hininga ang hepe. Walang ebidensya, Rick. Limitado pa ang teknolohiya noon. Tanong ni Vargas. Siniyasat po ba ng maigi ang lugar? Sagot ng hepe. Oo naman. 3 araw, kasama pa ang mga diver. Pero hindi nakita ang bangkay. Malamang tinangay na ng agos. Muling binasa ni Vargas ang file. Pakiramdam niya ay may nakaligtaan sila. At isang tanong ang pumasok sa isip niya. Talaga bang tinangay ng agos ang bangkay? Noong panahong iyon, hindi ganoon kataas ang tubig sa ilog. Tag-araw man pero tagtuyot noon. Ibig sabihin, hindi malakas ang agos. Kung ganoon, nasaan ang bangkay? Tumawag si Vargas sa NBI. Posible po bang suriin ulit ang mga ebidensya?
Mula 3 taon na ang nakalipas, sumagot ang taga-NBI. Depende po sa ebidensya. Malaki na po ang inunlad ng DNA testing ngayon. Nagpasya si Vargas. Pupuntahan niya mismo ang lugar. Abril 20, 2001, nagtungo siya sa Wawa Dam. Eksakto sa lugar kung saan nawala si Jose Reyes 3 taon na ang nakalipas. Maganda pa rin ang tanawin. Malamig ang tunog ng agos. Maraming turista sa paligid. Hinanap ni Vargas ang lokasyon na nakasulat sa report. May isang malaking bato. Dito raw nagpahinga sina Maria at Jose. Tiningnan niya ang paligid. Ang ilog, ang gubat, ang mga bato, isang ordinaryong tanawin. Ngunit hindi sumuko si Vargas. Masusi niyang sinuri ang paligid ng bato. Ang mga siwang, ang ilalim, maging ang tubig. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, at bigla, sa likod ng bato, sa isang malalim na siwang, may kumislap, maingat na inabot ni Vargas. May naramdaman siyang matigas na bagay. Nang kunin niya ito, isa itong wristwatch, isang lumang waterproof na relo. Kinakalawang na, ngunit buo pa rin ang anyo, at ito'y huminto na, nakaturo sa 3:42:40 ng hapon. Kumabog ang dibdib ni Vargas. Agosto 11, 1998, nawala si Jose Reyes bandang 3:00. Halos magkatugma ang oras. Agad niyang inilagay ang relo sa isang evidence bag. Bumalik siya sa istasyon. Humiling siya ng agarang pagsusuri mula sa NBI. Posible po bang makakuha ng fingerprints o DNA dito? Sagot ng taga-NBI. 3 taon na, pero kung waterproof, may posibilidad. Bigyan niyo kami ng 2 araw. Hindi mapakali si Vargas habang naghihintay. Makalipas ang 2 araw, Abril 23, tumawag ang NBI. Detective, may nakakagulat kaming resulta. Hinigpitan ni Vargas ang hawak sa telepono. Ano yon? Sabi ng taga-NBI. 2 set ng fingerprints ang nakuha sa relo. Ang isa ay kumpirmadong kay Jose Reyes. Ang isa pa ay hindi pa kilala. Pero malinaw na malinaw. Naging excited si Vargas. Maaari po bang i-check yan sa database? Sagot ng taga-NBI. Oo naman, ginagawa na namin. Makalipas ang 30 minuto, tumunog ang telepono. Sinagot ni Vargas. Detective, nakilala na namin. Paulo Cruz, may 2 record ng assault. Napakuyom ng kamao si Vargas. Si Paulo Cruz, ang kalaguyo ni Maria. Ang lalaking iginiit na wala sa lugar ng krimen, ngunit hindi nagsisinungaling ang fingerprints. Tiyak na nandoon siya. Agad na tinipon ni Vargas ang kanyang team. Arestuhin sina Paulo Cruz at Maria Santos. Kumuha sila ng warrant of arrest. Noong gabing iyon, 8:00, sinimulan ang sabay na operasyon. Sa isang kondominium sa Makati, unang inaresto si Maria. Nanonood siya ng TV. Nang pumasok ang mga pulis, namutla siya. Bakit? Anong ginagawa ninyo? Sabi ni Vargas. Maria Santos, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawa. Sumigaw si Maria. Imposible. Aksidente ang pagkamatay niya. Ngunit napusasan na siya. Kasabay nito, inaresto rin si Paulo. Nasa gym siya. Nagtangka siyang tumakas. Ngunit mabilis siyang nahuli. Paulo Cruz, inaaresto ka namin sa pagpatay kay Jose Reyes. Nagpumiglas si Paulo. Wala akong ginawa. May ebidensya ba kayo? Malamig na sumagot si Vargas. Ang fingerprints mo, nakuha sa relo ni Jose Reyes sa lugar ng krimen. Nawalan ng kulay ang mukha ni Paulo. Puno ng tensyon ang interrogation room. Unang inimbestigahan si Maria. Inilabas ni Vargas ang litrato ng relo. Kilala mo ba to? Relo ng asawa mo. Tiningnan ni Maria ang relo at nagsimulang umiyak. Relo ng asawa ko. Saan niyo nahanap? Sagot ni Vargas. Sa siwang ng bato sa Wawa Dam, pero may kakaiba. Nagpatuloy si Vargas. Nandito ang fingerprints ni Paulo Cruz. Bakit kaya? Nanginginig ang kamay ni Maria. Hindi ko alam. Paanong nangyari yon?
Giit ni Vargas. Nasa Wawa Dam si Paulo noong araw na yon, di ba? Tinulungan kanyang patayin ang asawa mo. Umiling si Maria. Hindi, nasa Maynila siya. Sa kabilang kwarto, iniimbestigahan si Paulo. Tanong ng isang detective. Noong Agosto 15, nasa Wawa Dam ka, tama? Itinanggi ni Paulo. Hindi, nasa bahay lang ako. Ipinakita ng detective ang litrato ng relo. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang fingerprints mo rito? Hindi makasagot si Paulo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Minsan ko nang nahawakan. Yan, noong nakaraang taon. Sa bahay nila, ipinagyabang ni Jose. Kaya tiningnan ko sandali. Magandang palusot. Ngunit hindi nalinlang ang detective. Kung ganoon, bakit ito nakuha sa siwang ng bato? Ibig sabihin, dumaan ito sa kamay mo bago mapunta roon, di ba? Hindi na sumagot si Paulo. Magdamag ang investigasyon, ngunit pareho nilang itinanggi ang krimen. Iginiit ni Maria na aksidente iyon at iginiit ni Paulo na wala siya roon. Kinabukasan, gumawa ng bagong plano si Vargas. Paghihiwalayin niya sila at gagamitan ng psychological warfare. Una, nagsinungaling siya kay Paulo. Sabi ni Vargas, uminamin na si Maria. Sabi niya, ikaw daw ang utak. Ikaw daw ang unang nag-alok na patayin ang asawa niya para sa asengkan 20 milyon. Siyempre, kasinungalingan ito. Nagalit si Paulo. Imposible. Siya ang unang nang-akit sa akin. Bigla niyang tinakpan ng bibig. Halos umamin na siya. Ngumiti si Vargas. Sige, ituloy mo. Yumuko si Paulo. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magsalita noong simula ng nakaraang taon. Unang nag-alok si Maria. Papatayin daw namin ang asawa niya para sa insurance. Nagpatuloy ang salaysay ni Paulo. Akala ko biro lang, pero seryoso pala siya. Kumuha na siya ng insurance at may plano na. Tumulong lang ako. Tanong ni Vargas, ano ang eksaktong ginawa mo noong Agosto 15? Nanginginig na sumagot si Paulo, maaga akong pumunta sa Wawa Dam. Nagtago ako sa lugar na sinabi ni Maria. Nagpatuloy si Paulo. Bandang 2:00, sumenyas si Maria. Mag-isa na lang daw ang asawa niya sa tabi ng ilog. Dahan-dahan akong lumapit. Humina ang boses ni Paulo at pinukpok ko siya sa likod gamit ang isang bato. Isang beses lang, natumba siya at nahulog sa tubig. Tiningnan ko kung patay na, tapos itinago ko ang bangkay sa siwang ng mga bato. Hindi humihinga si Vargas habang nakikinig. Pagkatapos, sagot ni Paulo, bumalik si Maria na parang galing sa banyo. Ako naman, umalis na at bumalik sa Maynila. Yun lang, tanong ni Vargas. Bakit hindi lumutang ang bangkay? Sagot ni Paulo, inilagay ko sa malalim na siwang at pinatungan ng mga bato para hindi anurin. Akala namin kapag nabulok na, buto na lang ang matitira. Isang karumal-dumal na plano. Isinulat ni Vargas ang salaysay. Pumirma si Paulo. Ngayon, si Maria naman. Pumunta si Vargas sa kwarto ni Maria. Ipinakita niya ang salaysay ni Paulo. Uminamin na si Paulo, ikaw na ang susunod. Binasa ni Maria ang salaysay at humagulgol. Sumigaw siya, inutusan niya lang ako. Ayoko sanang gawin, sabi ni Vargas. Kung ganoon, sabihin mo ang lahat. Nanginginig na nagsalita si Maria noong Disyembre. Unang sinabi ni Paulo, kung mawawala raw ang asawa ko, pwede na kaming magpakasal. May insurance pa, kaya mabubuhay kami ng maayos. Nagpatuloy ang salaysay ni Maria. Noong una, ayoko, pero lagi niya akong kinukumbinsi. Sabi niya, bagsak na raw ang negosyo ng asawa ko, marami ng utang, at kung maghihiwalay din lang, mas maganda na raw ito. Tanong ni Vargas, kaya ka kumuha ng insurance? Tumango si Maria. Opo. Noong Pebrero, kumuha ako ng Grand 2 million na insurance. Sabi ko sa asawa ko, para sa future namin dahil sa krisis. Nagpatuloy si Maria. Noong Agosto, binuo na ni Paulo ang plano. Palalabasin naming aksidente sa Wawa Dam. Ako ang gagawa ng alibi, siya ang gagawa ng krimen.
Tanong ni Vargas. Anong nangyari noong araw na yon? Sagot ni Maria. Niyaya ko ang asawa ko sa Wawa Dam. Pumayag siya. Pagdating doon, pagkatapos mananghalian, nagpaalam akong magbabanyo. Nanginginig ang boses ni Maria. Habang papunta sa banyo, nakita ko si Paulo. Sinabi kong mag-isa na lang ang asawa ko sa ilog. Tumango siya at umalis. Nag-antay ako ng 10 minuto sa banyo. Humagulgol si Maria. Pagbalik ko, wala na ang asawa ko, wala na rin si Paulo. At nagsimula na akong umarte. Nagkunwari akong naghahanap, nagulat, umiyak. Lahat yun ay arte lang. Pinigilan ni Vargas ang kanyang galit. Pagkatapos mong makuha ang insurance, anong nangyari? Sagot ni Maria. Nagsama na kami ni Paulo. Ginamit namin ang pera para bumili ng kondo, kotse at mag-travel. Halos magkatugma ang kanilang mga salaysay, ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Kung sino ang unang nag-alok. Sabi ni Paulo, si Maria. Sabi ni Maria, si Paulo. Muling sinuri ni Vargas ang kanilang mga phone records. Noong Mayo 2001, para makakuha ng karagdagang ebidensya, muling hinalughog ng mga piskal ang ilog. Batay sa sinabi ni Paulo, masusing sinuyod ang lugar. Sa ikalawang araw, isang diver ang nakakita ng mga buto sa isang malalim na siwang. 3 taon na itong nasa ilalim ng tubig. Buto na lang ang natira, ngunit may malinaw na marka ng pagpukpok sa bungo. Dinala ang mga buto sa NBI. Kinumpirma ng DNA test na ito ay kay Jose Reyes. Ang pagsusuri sa bungo ay nagpakitang namatay siya dahil sa pagpukpok ng matigas na bagay. Muling inimbestigahan ni Vargas si Paulo. Nahanap na ang bangkay. May malaking lamat sa likod ng bungo. Sabi mo, 1 beses mo lang pinalo. Tumango si Paulo. Opo, 1 beses lang at hindi naman ganoon kalakas. Ngunit iba ang sinabi ng mediko legal. Sa tindi ng lamat sa bungo, malakas at ilang beses siyang pinukpok. Hindi bababa sa 3 beses. Nagsisinungaling si Paulo. Sinampahan ng piskalya ang dalawa. Murder at insurance fraud. Nagsimula ang paglilitis. Hulyo 2001. Sa korte, nagsisihan sina Paulo at Maria. Sabi ni Paulo, ako ang gumawa, pero si Maria ang nagplano ng lahat. Sumunod lang ako sa utos niya. Kontra ni Maria, hindi totoo. Tinakot niya ako. Sabi niya papatayin niya ako kung hindi ako susunod. Natakot lang ako, kaya sumunod ako. Ngunit iba ang sinasabi ng ebidensya. Inilabas ng prosekusyon ang kanilang phone records mula Disyembre 1997 hanggang Agosto 1998. Dumami ang kanilang tawagan bago kinuha ang insurance. 1 linggo bago ang krimen, mahigit 10 beses silang nag-uusap sa isang araw. Isang mas matibay na ebidensya ang lumabas. Ang laptop ni Paulo na nakuha sa kanyang kondo. Sa pamamagitan ng digital forensics, na-recover ang mga tinanggal na files. Isa rito ay may titulong plano. Nakasulat dito ang detalyadong plano ng krimen. Kalagitnaan ng Agosto, Wawa Dam, palabasing aksidente, alibi, banyo, Paolo. Pagkuha ng insurance magsasama pagkatapos ng 6 na buwan, ang petsa ng file, Hunyo 1998. Naniwala ang korte na pareho silang nagplano at nagsagawa ng krimen. Hindi na mahalaga kung sino ang unang nag-alok. Pareho silang naging aktibo sa plano. Tumestigo rin si Ana Garcia. Ikinuwento niya ang sinabi ni Paulo na yayaman na siya. Ang kanyang diary ay isinumite bilang ebidensya. Dumalo rin ang pamilya ng biktima, ang ina ni Jose Reyes. Isang 70 taong gulang na ina na umiiyak na nagsalita. Mabait na tao ang anak ko. Bakit kailangan niyang mamatay ng ganito? Nagpatuloy ang ina. 3 taon akong naghintay. Umasa akong buhay pa siya. Ngayon, buto na lang siya. Hindi ko matanggap na ang babaeng yan ay masayang namuhay sa tabi niya. Yumuko si Maria. Walang emosyon si Paulo. Seryosong tiningnan sila ng hukom.
Inihain ng piskal ang kanyang huling argumento. Ang mga akusado ay nagplano ng mabuti para patayin ang isang inosenteng tao. Isang karumal-dumal na krimen para sa second 20 milyon. Hinihiling namin ang parusang kamatayan. Nagulat ang mga tao sa korte, humingi ng awa ang mga abogado. Lubos na nagsisisi ang mga akusado, lalo na si Maria, na ginamit lamang ni Paulo. Hinihiling namin ng mas magaan na parusa, ngunit nanatiling seryoso ang hukom. Tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Oktubre 2001, araw na ng hatol, puno ang korte, maraming media. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Paulo Cruz ang direktang pumatay sa biktima. Ang akusadong si Maria Santos ay kasabwat sa pagplano at pagbibigay ng alibi. Nagpatuloy ang hukom. Ang 2 akusado ay nagplano ng pagpatay para sa 2 milyon. Ang biktima na nagtiwala sa kanyang asawa ay namatay sa isang malagim na paraan. Tumaas ang boses ng hukom. Ang mas hindi katanggap-tanggap ay ang kanilang marangyang pamumuhay sa loob ng 3 taon. Hindi man lang nila inisip ang sakit na idinulot nila sa pamilya ng biktima. Inihayag ng hukom ang sentensya. Akusadong si Paulo Cruz, habang buhay na pagkabilanggo. Akusadong si Maria Santos, pagkabilanggo ng 25 taon. Nagkagulo ang korte. Nawalan ng malay si Maria. Tumingala si Paulo sa langit. Tapos na ang hatol. Habang palabas, huli silang nagkatinginan. Sabi ni Paulo kay Maria, "Kasalanan mo to." Sumigaw si Maria, "Ikaw rin." Pagsisisihan sa isa't isa ang naging wakas ng kanilang relasyon. Ang 2 pumatay para sa 20 milyon ay nagkawatak-watak dahil sa pagtataksil sa isa't isa. Sa labas ng korte, sinabi ng ina ni Jose sa mga reporter, "Ngayon, makakapagpahinga na ng payapa ang anak ko. 3 taon akong naghintay. Salamat at lumabas ang katotohanan." Pinunasan niya ang kanyang luha. Nakahinga rin ng maluwag si Detective Vargas. Isang maliit na relo ang nagbunyag ng lahat. Ang isang krimen ay hindi kailanman magiging perpekto. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Inilipat sina Maria at Paulo sa kani-kanilang kulungan. Ang kondo at kotse na binili gamit ang 20 milyon ay kinuha ng gobyerno. Isang bahagi ng pera ay ibinigay sa pamilya ng biktima, ngunit may mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. Ang buhay ni Jose Reyes at ang sakit na iniwan sa kanyang pamilya. Isang trahedya ng isang asawa at anak na 3 taon na nakabaon sa siwang ng bato. Ang pagkataong gumuho dahil sa pera. Ang 2 inakalang nagmamahalan ay nagtapos sa pagtataksil at kapahamakan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kuwento. Mayroon pang kasunod na kabanata tungkol sa kanilang buhay, sa kulungan at ang mga taong kanilang naiwan. Oktubre 2001, naging pinal ang hatol. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Paulo at 25 taon para kay Maria. Nag-apela sila ngunit ibinasura lahat. Nagsimula na ang kanilang mahabang pagkakakulong. Inilipat si Paulo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Doon dinadala ang mga may mabibigat na sentensya. Si Maria naman ay dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Hindi na sila muling magkikita. Mahirap ang buhay sa kulungan. Nagtatrabaho si Paulo ng 8 oras araw-araw sa bilangguan. Simpleng paggawa. Sa gabi, sa kanyang maliit na selda, nakatitig lang siya sa kisame. Nagsisisi. Ganoon din si Maria. Nagtatahi siya sa kulungan ng mga babae. Masusugatan ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Gabi-gabi, naaalala niya ang mukha ng kanyang asawa. Dinudurog siya ng kanyang konsensya. 2 taon ang lumipas, 2003, nakatanggap ng sulat si Paulo. Mula kay Ana Garcia, ang dati niyang girlfriend. Nakasulat dito, "Paulo, kumusta ka na? Kasal na ako. Mabait ang napangasawa ko."
Ito na siguro ang huling sulat ko sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo, pero minsan minahal din kita. Nagpatuloy ang sulat ni Ana. Sana nagsisisi ka na diyan. Ang buhay ng tao ay hindi kayang tumbasan ng pera. Sana matutunan mo na yan. Maging maayos ka sana. Umiyak si Paulo habang binabasa ang sulat. Naintindihan niya kung gaano siya naging hangal. Pumatay siya para sa 20 milyon at nawala ang lahat. Kalayaan, pag-ibig, kinabukasan. Sa parehong panahon, may dumalaw kay Maria, ang ina ni Jose Reyes. 77 taong gulang na siya noon. Hindi makatingin si Maria. Sa likod ng salamin, nagsalita ang matanda. Itaas mo ang ulo mo. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Nanginginig na sumagot si Maria. Patawad po, patawad po. Namuo ang luha sa mata ng matanda. Mabubuhay ba ang anak ko sa patawad mo? 3 taon kang masaya sa pera ng anak ko. Habang ako, araw-araw umiiyak. Humagulgol si Maria. Nagpatuloy ang matanda. Hindi ako naparito para patawarin ka. Naparito ako para palayain ang sarili ko. Ang galit ay lason din sa akin. Yumuko si Maria. Huling sinabi ng matanda, sa natitira mong 23 taon, araw-araw mong isipin ang anak ko. Yan ang pinakamaliit na kabayaran na magagawa mo. At tumayo na siya. Hindi mapigilan ni Maria ang pag-iyak. Pagkatapos ng dalaw, bumalik siya sa kanyang selda. Noong gabing iyon, nagsulat siya ng liham para kay Jose Reyes. Kahit alam niyang hindi na ito makakarating. Nakasulat dito, mahal, patawad, sobrang patawad. Dahil sa akin, namatay ka ng ganito. Ano ba ang pera? Ano ba ang 20 milyon para patayin kita? Nagpatuloy si Maria. Mabait ka sa akin. Sa loob ng 15 taon, hindi mo ako sinaktan. Laging kang nakangiti. Pero tinraidor kita. Hindi mapapatawad ang ginawa ko. Sa dulo ng sulat, nakasulat. Pagkalabas ko pagkatapos ng 25 taon, pupuntahan ko ang puntod mo at habang buhay akong magsisisi. Sa susunod na buhay, sana hindi na tayo magkita dahil napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Lumipas ang 5 taon, 2006. Naging model inmate si Paulo. Masipag siya sa trabaho at tinutulungan ang ibang preso. Sumasali siya sa mga programa sa kulungan. Isang araw, nakiusap si Paulo sa isang guwardiya. Pwede po bang magpadala ng sulat kay Maria Santos? Umiling ang guwardiya. Bawal. Bawal mag-usap ang magkasabwat. Hindi sumuko si Paulo. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng guwardiya. Pakisabi kay Maria, sorry, ako ang unang nag-alok. Biktima lang siya. Ngunit hindi nakarating ang mensahe kay Maria. Bawal talaga. Namuhay silang magkahiwalay. Dala ang kani-kanilang pagsisisi. Naging model inmate din si Maria. Nagbo-volunteer siya sa loob ng kulungan. Nagpapayo sa ibang preso at nagtuturo magbasa. Sinusubukan niyang magbayad sala. Pagkalipas ng 10 taon, 2011, isang magandang balita ang dumating kay Maria. Kwalipikado na siya para sa parole. 10 taon na siyang nakakulong at model inmate siya. Ngunit tinanggihan ni Maria ang parol. Nagulat ang warden. Bakit? Kung lalabas ka ngayon, 15 taon ang mababawas sa sentensya mo. Sagot ni Maria, hindi po. Kailangan kong tapusin ang 25 taon. Nagpatuloy si Maria, pinatay ko ang asawa ko. Kulang pa ang 10 taon. Kulang pa nga ang 25 taon. Pero kahit man lang yung hatol sa akin, tatapusin ko. Iyon na lang ang natitira kong konsensya. Tumango ang warden. Nakita niya ang tunay na pagsisisi. Dumating ang isang mahalagang sandali para kay Paulo. Nagkaroon ng bagong batas para sa mga life-termer. Ang mga nakakulong ng 20 taon pataas at naging model inmate ay maaaring mag-apply para sa parol. Si Paulo ay 24 na taon nang nakakulong. Pwede na siya. Binisita siya ng parole board. Tinanong siya, bakit mo nagawa ang krimen na iyon? Sagot ni Paulo, dahil sa kasakiman.
Tinimbang ko ang buhay ng tao laban sa pera, mas masahol pa ako sa hayop. Nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng 20 na taon, araw-araw akong nagsisisi. Napapanaginipan ko si Jose Reyes. Humihingi ako ng tawad, pero alam kong hindi ako mapapatawad. Tanong ng isa pang miyembro, "Pagkalabas mo, anong gagawin mo?" Sagot ni Paulo, "Pupuntahan ko ang puntod ni Jose Reyes para humingi ng tawad at iaalay ko ang natitirang buhay ko sa pagtulong sa iba." Yun na lang ang magagawa ko. Isang buwan nang lumipas. Hunyo 2015, lumabas ang desisyon. Inaprubahan ng parol ni Paulo. Makakalaya na siya pagkatapos ng 24 na taon. Bago siya lumabas, hindi siya makatulog, hindi siya masaya, natatakot siya. Paano siya mabubuhay sa labas? Paano siya magbabayad sala? Hulyo 19, 2015, lumabas si Paulo sa bilibid. 50 anyos na siya, puti na ang buhok. Pinatanda siya ng 20 na taon. Walang sumalubong sa kanya. Iniwan na siya ng lahat. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Ang una niyang pinuntahan ay ang puntod ni Jose Reyes. Sa isang sementeryo sa Bulacan, bumili siya ng bulaklak at inilagay sa puntod. Lumuhod siya. Patawad, sobrang patawad. Umiyak siya. Isang oras siyang ganoon. Pinagtitinginan siya pero wala siyang pakialam. Taos-puso siyang humihingi ng tawad. Paalis na siya nang makasalubong niya ang isang matandang babae, ang ina ni Jose Reyes. 82 anyos na, may tungkod na. Lumuhod si Paulo. Tiningnan siya ng matanda. "Ikaw si Paulo?" Yumuko si Paulo. "Opo, patawad po. Sobrang patawad po." Matagal siyang tinitigan ng matanda. Sabi ng matanda, "Tumayo ka. Mabubuhay ba ang anak ko kung luluhod ka?" Tumayo si Paulo. Nagpatuloy ang matanda. "Nabalitaan kong nakalaya ka na. Alam kong pupunta ka rito." Kalmado ang boses ng matanda. "Hindi kita mapapatawad, pero kailangan ko nang mag-move on. Matanda na ako. Maikli na lang ang buhay ko para magtanim ng galit." Umiyak si Paulo. "Habang buhay po akong magbabayad sala. Ipagdarasal ko si Jose Reyes at hindi na ako gagawa ng masama." Tumango ang matanda at umalis na. Nagrenta si Paulo ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa Maynila. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Mahirap, walang tumatanggap sa isang ex-convict, lalo na sa murder. Pagkatapos ng isang buwan, nakahanap siya ng trabaho bilang tagahugas ng plato sa isang karinderya. 120 pesos kada oras. Naging masipag si Paulo. Habang naghuhugas, nagsisisi siya. Bawat buwan, nag-iipon siya ng kaunti at ipinapadala sa ina ni Jose Reyes nang hindi nagpapakilala. Maliit na halaga, pero iyon ang kanyang paraan. Lumipas ang isang taon, 2016. Nagsimula siyang mag-volunteer. Tuwing weekend, tumutulong siya sa isang feeding program para sa mga palaboy. Akala niya ito ang paraan para magbayad sala. Isang araw, tinanong siya ng isang palaboy, "Kuya, bakit ka nagbo-volunteer dito?" Sagot ni Paulo, "Para magbayad sala. May malaki akong kasalanan noon." Tumango ang palaboy. "Lahat naman nagkakamali. Ang mahalaga kung paano ka nabubuhay ngayon." Gumaan ang loob ni Paulo. Ipinangako niyang magpapatuloy sa pagiging mabuti. Samantala, sa kulungan ng mga babae, nakakulong pa rin si Maria. 2016, 15 taon na siya sa loob, 10 taon pa ang natitira. Nagpapatakbo si Maria ng isang maliit na library sa loob. Nagpapahiram siya ng mga libro at bumuo ng isang book club. Ito ang kanyang paraan ng pagbabago. Isang araw, tinanong siya ng isang batang preso, "Ate, bakit ka nakulong?" Tahimik na sumagot si Maria, "Pinatay ko ang asawa ko dahil sa pera." Nagulat ang bata, "Talaga po, pero bakit parang ang saya niyo pa rin?" Ngumiti si Maria, "Kung malulungkot ba ako, mawawala ang kasalanan ko. Sinusubukan ko na lang na maging makabuluhan ang natitira kong buhay." Nagpatuloy si Maria, "Hindi mapapatawad ang ginawa ko, pero dito gusto kong makatulong sa iba.
Yun na lang ang magagawa ko. Lumipas pa ang 2 taon. 2018. Nakatanggap ng sulat si Maria mula kay Paulo. 3 taon pagkatapos niyang lumaya. Bawal silang mag-usap pero nakakuha siya ng special permission. Nakasulat dito, Maria, kumusta ka na? Maayos na ang buhay ko sa labas. Sumusulat ako para humingi ng tawad. Nagpatuloy ang sulat ni Paulo. Noong trial, sinisi kita, patawad. Totoong ako ang unang nag-alok. Ako ang nang-akit sa iyo. Biktima ka lang. Sa dulo, nakasulat, kayanin mo ang natitirang 10 taon. Pagkalabas mo, magbagong buhay ka. Hindi na natin mabubura ang ginawa natin, pero pwede tayong magbayad sala. Umiyak si Maria habang binabasa ang sulat. 20 taon bago siya nakatanggap ng paumanhin mula kay Paulo. Sumagot siya, Paulo, salamat sa sulat. Ako rin humihingi ng tawad. Sinisi lang din kita. Nagpatuloy ang sagot ni Maria. Pareho tayong nagkamali. Nabulag tayo sa pera. Wala nang saysay kung sino ang sisisihin. Habang buhay nating dadalhin ang kasalanan na to. Sa dulo ng sulat, nakasulat, pagkalabas ko, wag na tayong magkita. Masamang alaala lang tayo sa isa't isa. Magkahiwalay nating bayaran ang ating mga kasalanan. Maging maayos ka sana. Doon natapos ang kanilang palitan ng sulat. Nangako silang hindi na mag-uusap. Sa kani-kanilang lugar, ipinagpatuloy nila ang pagbabayad sala. 2023, may 28 taong gulang na si Paulo. Nagtatrabaho pa rin siya sa karinderya. 8 taon na siyang hindi lumiliban. Ginawa na siyang kusinero. Tuwing weekend, nagbo-volunteer pa rin siya. Hindi lang sa feeding program, kundi pati sa isang home for the aged, may kapayapaan na sa kanyang mukha. Isang araw, may kumain sa karinderya, si retiradong detective Rick Vargas. Nagkataon lang, nagulat siyang makita si Paulo. Pagkatapos kumain, kinausap niya si Paulo. Paulo Cruz, tama? Tumango si Paulo. Opo, sir. Kumusta po? Tanong ni Vargas. Kumusta ka na? Sagot ni Paulo. Sinusubukan ko pong mamuhay ng maayos. Habang buhay kong pasanin ito, pero sinusubukan ko pa ring maging makabuluhan. Tumango si Vargas. Sabi niya, nagbabago ang tao. Nakikita kong taos-puso ang pagsisisi mo. Ipagpatuloy mo yan. Namula ang mata ni Paulo. Salamat po. Gagawin ko po. 2026, araw na ng paglaya ni Maria. Tinapos niya ang buong 25 taon. Tinanggihan niya ang parole. Marso, Minyong 2026, lumabas siya sa kulungan. Minyong 3 taong gulang na, puti na ang buhok. Pinatanda siya ng mindin 5 taon, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Mata ng isang taong tunay na nagsisi. Wala ring sumalubong sa kanya. Sumakay siya ng bus papuntang Bulacan. Papunta sa puntod ni Jose Reyes. Pagdating doon, lumuhod siya. Mahal, patawad. 25 taon na, pero patawad pa rin. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero sasabihin ko pa rin. Patawad. 1 oras siyang umiyak. Ang mga luhang inipon niya sa loob ng 25 taon. Matagal nang pumanaw ang ina ni Jose Reyes. Namatay ito 2 taon na ang nakalipas. Nagrenta si Maria ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Naghanap siya ng trabaho. Mahirap para sa isang 63 taong gulang na ex-convict, pero nakahanap siya ng trabaho bilang janitor sa isang building. 5:00 hanggang 9:00 ng umaga. Sapat na para sa kanya. Sa gabi, nagbo-volunteer siya sa isang shelter para sa mga biktima ng domestic violence. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan para magbigay ng pag-asa. Simple ang buhay niya, pero makabuluhan. Tag-araw ng 2026, nagkasalubong sina Maria at Paulo sa Liwasang Bonifacio. Pareho silang papunta sa isang volunteer activity. Bati 18 taon na silang hindi nagkita. Huminto sila. Unang yumuko si Paulo. Kumusta ka na? Yumuko rin si Maria. Ayos lang. Ikaw? Maikling usapan.
sabi ni Maria. Salamat sa sulat, natanggap ko rin ang sagot mo. Tulad ng napag-usapan, magkahiwalay na tayo. Huwag na tayong magkita. Tumango si Paulo. Sige, maging maayos ka sana. Nagkahiwalay sila ng landas. Hindi na lumingon. Ang relasyong nagsimula sa second 20 million ay doon nagtapos. Ang natira na lang ay ang kani-kanilang pagbabayad sala. Ang dalawang nawalan ng lahat para sa $20 milyon. Sa loob ng mahabang panahon, hinarap nila ang kanilang kasalanan. Ang buhay na ipinagpalit sa pera, habang buhay ang naging kabayaran. Ngayon, sa kung saang lugar, araw-araw silang nabubuhay para magbayad sala. Ang kasong nagsimula sa Wawa Dam noong tag-araw ng 1998 ay isang trahedya ng pagkataong gumuho dahil sa pera. Si Jose Reyes, isang simpleng padre de pamilya, ay tinraidor at pinatay ng taong pinagkakatiwalaan niya. Nangarap sina Maria at Paulo ng perpektong krimen, ngunit walang perpektong krimen. 3 taon ang lumipas, isang maliit na relo ang nagbunyag ng lahat. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo at 25 taon. Pumatay sila para sa 20 milyon, ngunit walang nakuha. Kalayaan, kinabukasan, pag-ibig lahat nawala. Sa loob ng kulungan, tunay silang nagsisi. Pareho nilang tinapos ang kanilang sentensya, tinanggihan ang parol at binayaran ang kanilang kasalanan. Pagkalabas, namuhay sila para magbayad sala. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi na maibabalik si Jose Reyes. Ang sakit na dinanas niya, ang pighati ng kanyang pamilya, ay mananatili magpakailanman. Nag-iwan sa atin ang kasong ito ng isang mahalagang aral. Ang pera ay hindi kailanman mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang kasakiman ay panandalian lamang, ngunit ang kabayaran ay panghabambuhay. Ang 2 taong nawalan ng lahat para sa 20 milyon ang patunay nito. Ipinakita rin ng kasong ito ang kahalagahan ng forensic science. Ang ebidensyang hindi natagpuan noong 1998 ay nabunyag noong 2001. Habang umuunlad ang teknolohiya, unti-unting nalulutas ang mga cold case. Ang ina ni Jose Reyes ay pumanaw noong 2024. Bago siya mamatay, may huli siyang sinabi, "Hindi ko mapapatawad ang anak ko, pero sana tunay silang nagsisisi." Hanggang ngayon, maraming turista pa rin sa Wawa Dam. Walang nakakaalam na 28 taon na ang nakalipas, isang karumal-dumal na krimen ang naganap doon. Ang payapang agos lang ng ilog ang maririnig. Ngunit habang buhay, naaalalahanin ni na Paulo at Maria ang araw na iyon. Araw-araw nilang iisipin si Jose Reyes at ang kanilang kasalanan. Iyon na lang ang tanging paraan ng kanilang pagbabayad sala. Ang kasakiman ng pinakamalapit na tao ang nagdulot ng pinakamalupit na krimen. 15 taon ng pagsasama, gumuho dahil sa 2 milyon. Ang tiwala at pag-ibig ay natalo ng pera at ang naging kabayaran ay habambuhay na pagsisisi. Kayo, ano sa tingin ninyo? I-comment ang inyong opinion. Ano ang pinakamasakit na bahagi ng kuwentong ito? At anong aral ang nakuha ninyo? Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, paki-subscribe at like at i-share ito para mas marami pa ang matuto. Magbabalik ako na may mas interesting na kuwento. Salamat sa pakikinig. Alagaan ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Paalam.